So kumusta mga ka-noisy? So meron na namang isang balita dito at grabe yung thumbnail men. Nakatatak dito ay confirmed, manaw na. Ito ang balitang nagpaiyak sa lahat. So mula ang video ito kay Banat News Updates. So second time na natin itong makapag-react sa video ni Banat News Updates. But ang boses nga sa video ito ay from Badong Aratilis. So ayun, meron itong title na Just Now, grabe to, nagulat ang lahat. Zaldi ko, kumpirmado na speaker, di makapaniwala sa balitang ito. 5 hours ago, 39,000 views. So sobrang init ng video ito or ng balitang ito men. Kaya yun, samahan nyo kung panoorin ang video ito. Kung trip nyo lang naman na meron kayong kasamang manood, di ba? So again, Banat News Updates, subscribe nyo yan. Yung original video link nasa description box below. And also, Badong Aratilis, subscribe nyo rin yan. And also, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video na may kasama kayong manood, ay syempre wag nyo na rin kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin, Noisy Spectator. Nagre-react tayo, nanonood tayo ng mga video or mga balita dito sa YouTube. Alam nyo na, para naman maging updated tayo, di ba? Hindi yung puro na lang So, muli ang title ng video ito, Just Now, grabe to, nagulat ang lahat. Zaldi ko, kumpirmado na, speaker, di makapaniwala sa balitang ito. Let's start. Usapan din natin, sumagot na po to si Senator Villanueva sa mga banat nito ni Congressman ko. Congressman. Matapang po si Congressman ko. Siya po yung nag-akusa kay Congressman Pulong Duterte na may hindi naman niya inakusahan na direkta na may anomalya. Siya po yung nagpalutang na may budget daw na 51 billion si Pulong. Okay. So at least nadagdagan na naman yung kaalaman natin patungkol dito So ito pa lang si Congressman Ko daw yung isa sa nagpalutang ng 51 billion issue ni Pulong. Okay. Nice yun. Dagdag info yun sa akin, men. Ano po ang sinabi ni Senator Villanueva? Ang sabi niya, bago ka maglabas ng baho, maligo ka Yun muna. lang. Parang mga paalala natin yan sa mga vlogger ni BBM. Grabe din sa rebuttal. Actually, meron ako nakitang video dito si Villanueva na mas matapang pa daw to kay Tulfo, or alam nyo yung sinabi niya, or alam nyo yung ayon sa mga netizen na grabe din pala itong si Villanueva. Kung titignan mo lang ay parang mabait lang pero may tira din daw pala. So tuloy. Alam niyo po, mainit na po yung tunggalian sa Kongreso ng dalawang bahay ng Kongreso. Yan po yung Senado at ng House of Representatives. Grabe na po ang bangayan ng mga senador. Yun. Inaakusahan na ng mga senador na nambubulit ng mga congressman. Ang sabi naman ng mga congressman, minamaliit sila ng mga senador. Kasi katulad nga nung sinabi raw ni Senator Villanueva na may pangmamaliit sa kanila dahil yung sa boto. Alam po ninyo, ito po nag-privilege speech po si Senator Villanueva. Yun. Speech po si Senator Villanueva. Yun. At ginantihan niya po ng kontra-akusasyon. Ang sabi po ni Senator Villanueva, yung inaakusa raw sa kanya na mga kaso, ay dinismiss na noong 2019 pa. Ako rin, hindi ko rin alam. Alam ko may mga sinasabi mga viewers na mayroong kaso to si Villanueva. Ayon Oo po nga, yun din yung isa sa problema kapag halimbawa, susubukan mong bumoses tapos meron kang issue, mauungkat at mauungkat talaga yun. Senator Villanueva. Ito po si Congressman ko, siya po yung nag-akusa na may 51 billion na nakalaan. Maganda po yung wordings niya. Actually, hindi niya po inakusahan na ninakaw ni Pulong yun. Kaya lang, alam niyo naman, ini-implied lang, para nga naman hindi sabihin, bakit sinabi ko ba ninakaw ni Pulong? Parang nagpi-playing safe siya, or parang siguro may sumundot din sa kanya na parang yan, ipalabas mo yan. Parang sa mga press lang ba, or yung mga reporter na may nagtitip sa kanila, tapos syempre matik na yun, aalingasaw na talaga yung mga issue, di ba? Parang ganun lang ata siguro. Insights ko lang din naman yun. You can correct me if I'm wrong. Sabi niya lang, for the last 3 years, may 51 billion. May 51 billion na nakalaan sa distrito ni Pulong. At yan daw po ay kinumpirma ng DPWH. Ayan yung sinabi niya kay Pulong. Ito naman, sinabi niya rito kay Villanueva na may kaso siya. Ayun nga po, pinabubuluanan ni Villanueva. Kaya siya po yan. Tapos, binanata na ni Villanueva itong si Congressman ko na pangkat. Okay. Wait lang. Anong sinabi? Ni Villanueva. Kaya siya po yan. Tapos, binanata na ni Villanueva itong si Congressman ko na pangkape. Pangkape. Okay. Pangkape. So parang talaga, maanghang na banat din.
co-stated in region, ito po kung bakit po sila nagalit, no? Sila po ay nagalit kay Villanueva dahil sa sinabi ni Villanueva na sino ka kay Dalipe. Natatandaan niyo yun? Yung nananawagan, inuutusan ni Dalipe o sinasabihan ni Congressman Dalipe yung mga senador na magsabi na kayo kung kayo ba ay pabor sa Chacha o hindi para malaman daw ng Charter tao. chains. Sabi naman ng mga senador, sino ka? Si Villanueva po nagsabi nun, di ba? Ayun po, Okay, so parang na-hurt pala yung ego niya, kaya ganun. ang ikinagalit daw, sabi nito Nico. Ngayon, kaya pinagbintangan niya na si Villanueva, ito nga po yung sagot ni Villanueva naman. O yan. Mr. President, 2019 pa po, dinismiss na po yung kasong ito na ipinaparatang sa atin. Yan, malamang si Ko ang nagpaparatang sa kanya kasi yun yung hindi binanggit dito. Okay, ito po so ang suspected din pala na si Ko. Pero yun nga, suspected lang din. Sabi niya kay Ko, kung maglalabas po kayo ng baho, dapat naman siguro maligo ka Boom. muna. Ibinaon, men. Usong-uso to. Pinapaligo muna. No? Yung mga vlogger, bago kayo maglabas ng baho ni Pangulong Duterte, maligo muna Ouch. kayo. Guilty ako dun, Actually, guys, sometimes nagre-react ako muna bago ako maligo. Bali ngayon, nagre-react ako tapos next time na ako maligo. Tapos kung magtaka kayo bakit laging inuulit ko itong jacket na ito. Trademark ko to para sa channel na ito kasi may other channel pa kasi ako. Tapos yun, baka maano si Facebook ba na same lang yung pagmumukha ko. Kaya ito, yung setup ng video natin ay parang nakaharap tayo dun kasi yung ibang channel ko, nakaharap ko ng ganyan. Diba? Wala lang naman, trivia lang kung bakit may pa-jacket tayo every time. Okay. So, na-dismiss na pala ng 2019 pa yung kaso ni Villanueva. Paano na yan? Ito naman po ang sinabi ni Villanueva bilang ganti rito kay Ko. Villanueva mentioned SunWest Corporation which according to him is owned by Ko and one of the biggest government contractors in the country is involved in the infamous Parmali scandal. Grabe. Kasama pala to sa SunWest na to sa Parmali scandal. Yan yung hindi mo inaakala ba na bumira ka ng isa, gagantihan ka ng 10. Kaya dapat bago ka bumira, make sure na safety mo muna yung sarili mo, di ba? Department of Education batch laptop deal and is facing tax cases before the BIR. Yun. Maraming ipapaliwanag si congressman ko, no? Ito po. Bilang ganti ni Senator Villanueva, inakusahan niya itong si congressman ko na siya ang may-ari ng ano na nga yun? San Juan, ano yun? Kalimutan ko din. SunWest? Ano ba? SunWest Corporation. SunWest Corporation na pag-aari daw ni Ko. Involved sa Parmali, sa laptop deal ng DepEd, at saka may tax cases before the BIR. Okay. At ang masakit pa nito ay yung kay Villanueva, siya na nga yung may mga kaso tungkol sa pera. Masaklap po sa kabila ng track record na ito, si Mr. Saldico, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Yun lang. Antindi. At inihalin tulad pa kay Dracula. Parang si Dracula daw na pinagbantay ng blood bank. Grabe yung logic na yun. Dracula nagbabantay ng blood bank. Kumbaga, si Dracula known as umiinom ng dugo or hindi niya mapigilang uminom ng dugo. Tapos yun nga itong si Zaldico parang inaano siya ba na same as Dracula na yan pa talaga yung pinapabantay nyo sa kabana, something like that, diba? So grabing allegation din yun or grabing bira din yun, men. Inakusahan mo Dracula. May Dracula na nun Sino na nga yun? Si Dugudugugang. Grabe yung attacking yun. Witty. Antindi. Para ka raw Dracula, no? Congressman po ako. Umiinit na po itong labanan talaga ng mga congressman at ng mga senador, no? Ano kaya isasagot dito ng House of Representatives? He also refuted Co's claim that is belittling the House. Ayan, no? At siya po ay nagwakas. Nagwakas sa kanyang speech by calling the end to end. Wakasan na ang fake na People's Initiative. Grabe, magagalit na naman yan yung mga congressman. Lalong mag-iinit talaga. Wag na wag mong sasabihin peke.
ang People's Initiative dahil wala silang kinalaman Yun. diyan. Pero magagalit sila. Wala silang kinalaman pero magagalit sila pag sinabi mong peke. Boom. Yung tawa ni Badong mapang-asar talaga min. Like kung kalaban niya yung makakapanood ng video ito, for sure maaasar talaga min. Okay, kung ayaw niya pong maniwala sa akin, sabi pa ni Congressman, ni Senator Villanueva, iko-quote na lang daw niya si Speaker Martin, "Don't throw stones if you live in a glass Yun. house." Logic din yun. Bakit nawawala ba ako? Minsan. Sa mga kababayan po natin na nanonood ngayon, kapag nangyari po ang gusto nila, ito po yung no? Pag nangyari daw yung gusto nilang pagbabago sa konstitusyon, mababaliwala ang inyong Senado. Yun. At mas magiging madali pang magpalit ng konstitusyon kaysa magpalit ng kalye, pangalan ng kalye sa Pilipinas. Grabe. Tinawag na fake ang People's Initiative. Ang tanong, magagalit ba ang mga congressman gayong wala silang kinalaman sa Wala na to, men. gayong wala silang kinalaman sa People's Initiative? Bakit naman sila magagalit kung wala silang kinalaman, di ba? Okay. Yung tawa. Na sila daw po, si Cobb daw po ang party list congressman who had been hiding shady schemes. Hindi pala ng akusasyon dito. Pinersecute po tayo, pinaratangan, pero tapos na po ang laban noon pa, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawa-gawang reklamo sa akin. Yan po ang mga pahayag nito ni Senator Joel Villanueva laban dito kay Representative Saldico. Siyempre, abangan po natin yung mga congressman sa kanilang pagbabalik. Grabe, men. Kung naririnig nyo yun, parang nag-aano lang, no? Pinaglalaruan lang ni Joel Villanueva yung si Zaldico. Like, grabe. Sobrang dominant niya dyan, men. Like, kita nyo naman, yung mga biradas niya, di ba? Yun nga, sabi ko kanina na binirahan siya ng mga 10%, or sige, sabihin na natin si Zaldico bumanat kay Villanueva ng mga 100%. Ang balik naman nun ni Joel Villanueva ay 1,000%, men. So, grabe talaga yung damage na yun. Sobrang maiinis at maiinis ka din talaga kapag gaganon, di ba? Yun nga, based nga sa mga comment na or mga opinion ng mga netizens na nakikita ko, ay sobrang napapahanga sila ngayon kay Villanueva kasi parang mas matinik pa daw ito kay Raffy Tulfo, or siguro magka-level lang sila. Depende na lang yan sa inyo kung sino para sa inyo yung mas matinik, 'di ba? Si Tulfo ba or si Villanueva? Or sabihin na lang nating dikit or lumamang ng konti si Tulfo, something like that. Kayo na lang yung humusga, ano. Tapos yun, ito pala yung akala ko kasi nako-curious kasi ako sa thumbnail na pumanaw, no, pero siguro ang ibig sabihin nun, ibinaon ba? Or yun nga, parang tinambakan or ibinaon, kaya siguro ginamitan din ng word na pumanaw na sa thumbnail, 'di ba? So, parang logic lang din 'yun. Kayo, ano masasabi nyo dito, guys? Comment down below. Actually, parang nakaka-excite din panoorin itong about sa politics na mga balita or mga issues, kasi yun nga, grabe yung mga exchange of words ba or yung mga banatan nila, like palitan talaga. Parang blow by blow, kumbaga, 'di ba? Walang atrasan, men. Paramihan na lang siguro talaga ng bala sila. At yun nga, pataasan ng stamina kung sino yung aabot hanggang dulo, di ba? So yan lang naman, isa pa si Badong Aratilis, iba din. Sobrang updated din. Tapos, yun, yung mapang-asar niyang natawa, for sure, mag-iiyakan talaga yung mga nila dito. So yun lang naman. Again, yun lang. Subscribe nyo Banat News Update at saka Badong Aratilis. Suportahan nyo yan kung gusto nyo ng mga ganitong mga video or mga balita about sa politika natin dito sa Pilipinas. At syempre, kung gusto nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang i-subscribe ang YouTube channel natin, Noisy Spectator. So, yun lang naman siguro. Hanggang dito na lang again. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Noisy Spectator is out.